Amy at Sara. Amy, Sara, Chis Escudero, Bato, Harry Roque, PBBM, Duterte, at ang West Philippine Sea. Ayon. So ito na mga kababayan. Unahin natin itong pinakamaganda na topic ngayon na kung saan si Bato. Oo, si Bato may warrant. Sabi ko nga sa inyo patapusin nyo itong eleksyon Pag natapos yung eleksyon, mayayanig ang mundo ng mga saltik. Sabi ko sa inyo. Mga kababayan, eto na. Si Bato, sabi ni Attorney Conte. Ayan, actually mga kababayan, ito, gusto ko lang ipakita sa inyo. Actually, sabi ni Attorney Conte, wait lang. Bato may warrant na. Check ko lang, hanapin natin yung aking pinapanood kanina dito sa ating YouTube. Ayan, ito na. Naku, Bato de la Rosa, may ICC. May warrant na si Bato or si Mr. Clean. Eto, mga kababayan. Pag-usapan natin. May ads lang, pasensya na po kayo. I-skip lang natin yung ads. It's Shopee Mall. Of course, you've got your favorite brand. It's Shopee Mall. Of course, we always... Ba yung Senator? Ito ha. For the weekend? Ayan, mga kababayan, klarong-klaro naman po. Ayan Ito kung nakita ninyo. ICC arrest warrant para kay Bato. Ito na. Pakinggan natin ang sagot ni Bato kasi according kay Attorney Conte, next week may warrant na. Tandaan ninyo, siyam pa ang nakatinggang huhulihin. Siyam or 9. Siyam ang nakatinggang huhulihin. So ngayon, kapag nilabas ba ang warrant ni Bato, kasali ba ang 8 pang siyam si Bato? Basta ang pagkakarinig ko sa balita dito sa 1PH ng TV5 ay may warrant na si Bato na ilalabas next week according kay Attorney Conte ng ICC. So ito po, mga kababayan, pakinggan nyo po. Ma'am Susan Vergara, hello po dyan sa US, ingat palagi. So ito, pakinggan nyo ha, mga kababayan. Ito na. Inanunsyo po ni ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti na posible daw po nga may lumabas na arrest warrant mula sa ICC laban po sa inyo in the coming weeks. Senator, ano po ba ang naririnig nyo? Hala. Siyempre, hintay lang naman ako kung talagang meron yan. Wala pa tayo magagawa dyan. Hintayin lang natin yung ano magiging decision ng Supreme Court doon sa aming pending petition sa Supreme Court. So, hintayin lang natin. Pero Senator, I mean, initially, di ba sabi niyo po, you will vow to go into hiding, but eventually sabi niyo po, willing po kayong pumunta po sa Hague at harapin ang ICC. So does that mean, kung... Di ba, naalala niyo mga kababayan, sabi ni Bato noon, magtatago daw siya at magdi-disguise. Yun nga, sabi ko nga, magwiwig siya, parang si Justin Bieber yun ang kasi ang sabi. Magtatago daw siya tapos magdi-disguise. Ngayon, ang sagot ni Bato, mga kababayan, ay antayin daw niya. Inaantay daw niya ang naturang warrant. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, antayin ninyo pagkatapos nitong eleksyon, yayanig ang mundo ng mga saltik ng mga DDS. Sabi ko sa inyo, sabihin nyo na sa aking fake news ako. Sabihin nyo na sa aking fake news ako. Ito pa. Dumating nga po itong arrest warrant, you will be fully cooperating. Tama po ba yun, Senator? No. Wala kong sinabi na magpupuperate ako. Ang sabi ko lang is noon na gusto kong pumunta doon. Ito na, nagsinungaling na si Bato mga kababayan. Kung naalala nyo noon na ang sabi niya, sasamahan niya ang ICC para arestuhin si Duterte. Kung naalala ninyo, sabi ni Bato yan, sasamahan ko pa kayo para arestuhin si Mayor Duterte, sabi niya. Pero nung dumating ang warrant mula ICC sa pamamagitan ng Interpol, si Bato hindi nagpapakita, hindi sumunod sa Hong Kong.
Kasi narinig na daw niya, according sa kanyang intel, na may warrant na. So, dito pa lang, huwag nyo nang iboto. Sinungaling eh. Yeah? Sabi niya, sasamahan ko pa yung ICC para hulihin si Mayor. Si President Duterte. Asaan? Wala. Tapos ngayon, in-interview siya ulit, tinanong siya, ang sabi ha, paano kung dumating daw ang warrant? So, eto nga ang sabi. I mean, initially, di ba sabi niyo po, you will vow to go into hiding, but eventually, sabi niyo po, willing po kayong vow to go in hiding. So, magtatago daw. So, tapos, willing. pumunta po sa Hague at harapin ang ICC. So, does that mean, kung dumating nga po itong arrest warrant, you will be fully cooperating? Tama po ba yun, Ma'am Mirian Suzuki, Ma'am Neil Domingo, and Ma'am Susan Vergara, Miguel, shout out po. Senator? No daw. Wala kong sinabi na mag-cooperate ako. Ang sabi ko lang is noon na gusto kong pumunta doon kung may tsansa na makalapit ako kay Pangulong Duterte. Pero yun nga, nung nalaman ko na at yung family members niya, hirap na hirap makapunta sa kanya, makabisita. Ma'am Shirley, hello po. Ma'am Andy, hello. That's the point of going there kung hindi ko siya makita. Ano yung plano nyo, Senator, kung sakali lang, no, na maunang lumabas yung warrant bago yung desisyon ng Korte Suprema? Sinabi naman ng ating Senate President noon na I can avail the protection of the Senate. Sabi ni Bato, pag nilabas daw ang warrant of arrest sa kanya, hintayin daw niya ang resulta ng korte. Ngayon, mga kababayan, may tanong ko lang sa inyo, sabi ni Bato, umaasa pa rin daw siya kay Senate President, tawag dito, Chis Escudero. Ang problema nga ngayon, si Chis Escudero nabubuisit na nga kay Amy. So, nag-expect si Bato na tutulungan pa rin siya ni Chis Escudero. Ako nagsabi sa inyo mga kababayan, kung ako kay Chis, wala kayong tulong na makuha sa akin. Bakit? Binababoy na ako ng supporter ninyo, tutulungan pa rin kayo. Ano ako, si Amy Marcos? Di ba? Ano ako, si Amy? Na kahit alam niyang pinagmumura na siya ng mga DDS, patuloy pa rin kasi maitim daw ang ating bansa. Alam niyo, sa totoo lang, mamaya pag-usapan din natin yan. No? Tuloy natin kay Bato. While hinihintay yung decision ng Korte Suprema. So I can stay within the Senate premises para hindi nila ako huliin habang hinihintay nun. Actually, Bato, para sa akin na walang saysay yung Korte Suprema nga sa Pilipinas. Bakit ulitin ko sa inyo ha? Lalong-lalo ng mga DDS. Hindi po ako abogado. Pero kung makinig po kayo sa mga sinasabi po ng mga abogado sa ICC, lalong-lalo na kay Attorney Cristina Conte, lalong-lalo na kay tawag dito De Leon, kay Dan De Leon na abogado ng ICC, yung lalaki na medyo chubby, tapos si Attorney Cristina Conte, at higit sa lahat kay Trillanes, hindi sa Pilipinas final ang kaso ng mga sangkot sa AGK na yan. Or sa war on drugs. Hindi sa Pilipinas final. Kaya wala pong power ang Korte Suprema ng ating bansa na harangan kapag inaresto itong mga tambaluslos na to. Hanggat nag-okay ang Malacanang at sinuportahan ng Malacanang ang Interpol na maghuli sa kanila, walang saysay ang Korte Suprema. Aanhin nyo pa yung Korte Suprema, samantalang nanghihingi nga ng tulong ang Malacanang sa Korte Suprema, wala nang nagrepresenta. Di ba? Yan tanong ko sa inyo, kailangan pa ba ng Korte Suprema para hulihin si Bato? Hindi na. Nung nangangailangan nga ang Pilipinas na magrepresenta ng abogado doon sa ICC, umatras si Guevara, di ba? Guevara ba apelyido noon? Umatras nga yung abogado sa Korte Suprema eh. Sino ba yung nag-abogado, tumatayo, pumalit sa kanya? Di ba si Rimulya? Kasi ayaw nilang sumipot doon, ayaw nilang mo-present, ayaw nilang pumunta sa ICC, tinanggihan nila si BBM. Tapos ngayon, harang-harangin ninyo si Bato pag hinuli. Tuloy. Decision ng Korte Suprema. Now, on another issue, Senator, there's been a recent spate of kidnappings, especially involving Filipino-Chinese. And
ang itinuturo ay mga remnants ng POGO operations. Ano po ang masasabi ninyo dito? Mm. Remnant na POGO operation o kung sino man yan, Mm. kung may mga iskalawag man dyan na involved, still it's kidnapping. Kidnapping po lang siyang pa rin yan at nakakasira po yan sa ating imahe at nakakasira sa ating ekonomiya. Mhm. Oh, yung issue dyan sa Pogo kidnapping na yan, isisi nyo kay Harry Roque. Si Harry Roque maraming alam. Marunong nga magpagawa ng faking video eh. Di ba? Marunong nga magpagawa ng faking video. Yung Pogo pa kaya, hindi alam ni Roque. Diyan siya kumikita. Di ba? Oh, Ma'am Dali Babes Castro, first ever squad. Miguel love shoutout po. And kay Felisa Danyo, kay Ma'am Nil Domingo, Ma'am Miriam Suzuki, Ma'am Susan Vergara, kay Helson, wala ng public trusting ang majority Filipino. Sana palitan na ang mga Supreme Court judge natin, sabi ni Helson Isla. Kaya nga po, di ba? Wala ka nang maasahan. Tingnan nyo. Si Pangulong Bongbong Marcos, nanghingi ng abogado sa Supreme Court para magrepresenta doon sa ICC. Kasi anuhin nga si Digong, umatras. Oh, kaya ngayon ang tumayo si Rimulya. Di ba? No, big deal ang pag-alis ng 3 putakte. Actually, sila lang ang umalingasaw sa kabahuan ng Team PBBM, sabi ni Arlene Bernardo. Yan, Lakers Fans TV, Miguel love shoutout po kay Ma'am Erlinda Alsula, Miguel love shoutout po. So, eto na, mga kababayan, dito, si Amy